Kailan mo nga ba masasabi na tunay kang masaya? Isang tanong na simple lang pakinggan, pero ang hirap sagutin, 'di ba? Marami sa atin, ang unang naiisip ay yung mga malalaking bagay. Kapag nakamit na yung dream job, kapag nakabili ng bagong sasakyan, o kaya kapag na-achieve na yung life goal na matagal nang pinapangarap. Pero, yun na ba yon? Yun na ba talaga ang sukatan ng tunay na kaligayahan? Madalas, hinahabol natin ang kaligayahan na parang isang finish line sa isang karera. Iniisip natin, pagdating ko doon, magiging masaya na ako. Pero napansin mo ba, pagdating mo sa finish line na, yun, may kasunod na namang bagong karera, bagong hahabulin. Nakakapagod, di ba? Parang walang katapusan. At sa sobrang pagod natin sa paghabol, hindi na natin napapansin yung mga maliliit na bagay sa paligid natin na nagbibigay ng tunay na saya. Isipin mo na lang, kailan ka huling tumawa ng malakas, yung tipong halos wala ng boses na lumalabas sa'yo? O kailan ka huling nakaramdam ng sobrang gaan sa dibdib dahil lang sa isang simpleng pag-uusap kasama ang isang kaibigan? Yung mga ganitong moments, di ba? Yung mga hindi planado, yung mga biglaan lang. Subukan nating tingnan ang kaligayahan sa ibang paraan. Paano kung ang tunay na kaligayahan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paraan ng paglalakbay? Hindi ito isang bagay na hinahanap sa labas, kundi isang bagay na nililikha natin sa loob. Ang tunay na saya ay maaaring nasa paggising mo sa umaga at nakita mong maganda ang sikat ng araw. Pwede ring nasa amoy ng bagong timplang kape o sa lasa ng paborito mong almusal na inihanda para sa'yo. Nasa pag-uusap ninyo ng pamilya mo habang kumakain. Nasa simpleng kamusta mula sa isang katrabaho. O sa pakiramdam na nakatulong ka sa isang taong nangangailangan kahit sa maliit na paraan lang. Ang tunay na kaligayahan ay yung pakiramdam na kontento ka. Yung kahit hindi perpekto ang lahat, alam mong okay ka. Yung may kapayapaan sa puso mo, kahit na may mga problema kang hinaharap. Ito yung kakayahan mong i-appreciate ang ngayon, itong sandaling ito, nang hindi masyadong nag-aalala sa hinaharap o nagsisisi sa nakaraan. Ito yung pagtanggap mo sa sarili mo, kasama ang lahat ng iyong mga kalakasan at kahinaan. Yung alam mong sapat ka, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba dahil alam mong unique ang journey mo. Ang saya mo ay sayo lang, at ang saya nila ay para sa kanila. Madalas, ang kaligayahan ay nasa paglago. Kapag may natutunan kang bago, kapag nalampasan mo ang isang takot, o kapag naging mas mabuti kang bersyon ng iyong sarili kumpara kahapon. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng bagay, kundi sa pagiging mas mabuting tao araw-araw. At higit sa lahat, ang tunay na kaligayahan ay nasa mga koneksyon natin sa ibang tao. Yung mga relasyon na binuo natin, yung pagmamahal na ibinibigay at natatanggap natin, yung pakiramdam na may mga taong nandyan para sa'yo, anuman ang mangyari. Yung mga yakap, mga tawanan at maging ang mga iyakan na pinagsamahan ninyo. Kaya subukan nating baguhin ang ating tanong. Imbes na, kailan ako magiging masaya? Bakit hindi? Paano ako magiging masaya ngayon? Hanapin natin ang saya sa mga ordinaryong bagay. I-celebrate natin ang maliliit na panalo. Maging grateful tayo sa kung anong meron tayo. Ang kaligayahan ay hindi isang malaking premyo na naghihintay sa dulo. Isa itong koleksyon ng libu-libong maliliit at masasayang sandali na pinagsasama-sama natin sa bawat araw ng ating buhay. At kapag natutunan nating makita at pahalagahan ang mga sandaling yon, doon natin masasabi, nang may ngiti sa ating mga labi, na, oo, tunay akong masaya. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tulad nito. Salamat sa panunood.